Hello, good afternoon, good morning, good evening sa inyo dyan, mga OFW nating client. So, katatapos ko lang ng video or vlog for the locally employed. So, ngayon i-discuss naman natin is for the OFW. For the projects na meron 10K cash out only for Pasinaya Homes, Pagsikat Place, and Pagsable Village. Ayan, so makinig kayo today. Marami kayong matututunan, especially you are planning to avail these housing projects or meron ka nang nakuha hindi pa kumpleto yung requirements mo. Ayan, so malaking tulong to sa inyo, even you are agents or you are the buyers. So malaking tulong to para sa housing loan nyo para makumpleto nyo na yung requirements nyo. So available yung projects nito sa Pampanga, Cavite, Bulacan, Rizal. So by the way, bago ko discuss ang lahat, again, I'm Marie Cris Loresto, licensed real estate broker, licensed real estate appraiser, owner of Casa VM Realty and Development Corporation. So you may call me at my personal mobile number. You may contact me at 0917-127-8545 or you may email me at brokermariegris.cbrdc@gmail.com. Ayan. So, please subscribe my YouTube channel. Marami kayong matututunan. Marami lahat ng mga about sa mga housing loan. Magdi-discuss pa ako further. So, sa mga dream house nyo or other projects, pwede kong i-cover. So, just subscribe. Then, hit the bell button para lagi kayong updated sa mga available na mga learnings na pwede nyo magamit sa future purposes nyo. Ayan. So, again, the first requirements we have to kapag ikaw isang OFW. Siyempre, if OFW ka, aalis ka ng bansa. So, kailangan, ayan. So, Philippine passport. So, kailangan may pirma. At siyempre, hindi siya expired. So, dapat check mo po yan. And then, one, TIN ID, mahalaga po yan. Kasi sabi ko nga, kailangan po ng TIN ID kasi nga kukuha ka ng property, so kailangan po i-register yung TIN number mo kung saan yung RD na saan located yung property na kukunin mo. Yan, part of the requirements. And you have to provide another one primary ID like driver's license, national ID, voter's ID, or anything ID na primary siya na dapat hindi expire o nagtatali dun sa requirements na kailangan based dun sa information, dapat lahat yan tama. Then, of course, 4 pieces 1 by 1 picture, white background. So, dapat yung papel na gagamitin niya is maayos talagang para sa picture. Kasi pag yung malalambot lang or hindi makinis or hindi talaga siya pang picture, hindi siya tinatanggap. So, yun yung example na nakikita niyo sa screen. So, kasi for the housing loan na form, 1 by 1 picture talaga yung kailangan. So, yun yung nire-require. So, if you are single OFW, kailangan mag-provide ng birth certificate. Pwede siyang PSA or NSO. You have to check the details. Kailangan malinaw. Kasi may mga na-encounter kami nagpapasa na malabo yung details. So, dapat clear. Tama rin yung information sa ID or mga pinapasa mo sa pag-ibig. So, malinaw. Pag malabo, hindi nababasa yung mga information, hindi siya tinatanggap. Ayan. So, if you are married naman, so you have to submit your marriage contract. So, again, dapat hindi malabo, clear, malinaw yung information ng husband or your wife. So, pag pinasa mo sa amin, better na isirox mo siya ng colored. Then, proof of billing, it should be Meralco. Ayan po ang pinaka-highly sinasuggest namin na ipasa yung proof of billing. Since na hindi naman ito bahay mo, ibig sabihin, bago ka palang kumuha ng bahay, nag-invest ka, hindi naman namin nire-require na yung Meralco bill is nakanim sa'yo. So, kailangan lang hindi siya expire. So, 1 month ago or worst thing is 3 months. So, syempre, dapat wala siyang disconnection. Ayan. Kung saan ka tumitira sa Pilipinas pag nandito ka. So, it means kapag hindi nakanim sa yung Meralco bill, so dapat meron kang barangay clearance na nakalagay exactly housing loan purposes. Hindi pwedeng ibang purposes, dapat housing loan. So, kung may expiration date, dapat hindi siya expired. So, kung wala naman siyang expiration date, ang treatment namin dyan is 6 months. So, kailangan clear din yung mga information. Kung ano nakalagay sa BIS mo na address, so dapat yun din na ipapasa mong requirements. So, kailangan mong mag-login or mag-sign up sa Pag-ibig
website or www.pag-ibig.gov.ph. So, kailangan kasi screenshot mo yung yung virtual pag-ibig mo, kung ilan na talaga yung hulog mo. And since OFW ka, dapat nakalagay is overseas Filipino worker. Kung meron kang existing salary loan, dapat screenshot mo rin yun. And kung meron ka namang existing housing loan, kasama rin sa screenshot mo, then print, isama mo sa mga ipapasa mong requirements. Then, the help seminar again, you have to log in from homepool.ph. Then, magsa-sign up ka doon. Pagka-sign up mo, kailangan mong panoorin yung video. May mga exam doon. Then, kailangan mong tapusin step by step. Pag nakompleto mo yun, pwede mo siyang i-download, then print, then ipasa mo. Ayan, part of the requirements na mahalaga yan. So, syempre, complete reservation form, reservation agreement. So, kung wala ka dito, kung sino yung magiging representative mo or your attorney in fact ang magsasign, then sample computation, housing loan, ayan. So, yung housing loan na galing sa Pag-ibig na form, application for Meralco, then BIR 1904. Ayan, yung mga halagang kailangang fill outan. So, bawal ang erasures. Ayan, bawal talagang erasures hanggat maaari. Pag hindi kayo sigurado, magpa-assist kayo dun sa mga staff sa office. So, for the ESAB, ang kailangan po sa ESAB, dapat naka-POP. So, ibig sabihin ng POP, Philippine Overseas Program. So, kanina, for the locally employed, and dinidiscuss ko, dapat nagre-reflect yung employer mo sa ESAB mo. So, dito hindi na dapat mag-reflect kasi you are registered as POP OFW. So, yung mga employers sa ibang bansa, hindi naman sila naka-register sa Pilipinas. So, syempre, kailangan ang hulog mo is 24 months. If hindi ka naging member or hindi naging member yung client mo na 24 months, sa OFW, allowed pong maglamsam. So, kailangan nyo lang bayaran yung 200 for the employer and 200 for the employee. So, 400 times na lang yun sa 24 months, pwede nyo siyang ilamsam. So, babayaran lang sa Pag-ibig, then you have to update na kailangan isa ka ng OFW. So, kailangan lang magdala ng passport, then your job contract. And then next requirements is the MDF. So, dapat yung MDF mo is naka-OFW din, Overseas Filipino Worker. So, again, dapat yung information, yung name mo, yung name ng parents mo, and then yung name mo ng pagkadalaga. If you are married, dapat yan lahat tama, tally, and correct. Kasi kapag isa lang yung mali dyan, hindi tinatanggap. But meron ka naman option to update. Yan. Since OFW ka, nandyan ka, you have to issue mamaya, di-discuss ko yung SPA yan. Yan ang mga kailangan requirements para ma-update mo. So, syempre, if you are OFW, pinakamahalaga ng proof of income na ipapakita mo sa amin is your job contract. So, job contract, depende yan sa pages kung anong bansa ka. Merong bansa na maraming page, may bansa naman na 2 pages lang, may bansa naman na 1 page lang. So, kailangan kino-convert yung magkano yung amount niya. For example, Hong Kong dollar. So, check mo sa Google magkano ba yung available na palitan ngayon. So, ang kailangan ilagay kasi dun sa buyer's information sheet, hindi pwede yung pera nila. Dapat yung na-convert mo na sa Philippine peso. And don't forget, kapag nagpapasa ng job contract, kailangan may Philippine Embassy seal. Ibig sabihin, dumaan to sa Embahada ng Pilipinas. So, natatakan siya. Kapag wala, hindi siya tinatanggap. Ayan. So, wait ko lang. For the job contract, kailangan syempre latest. Ayan. Hindi siya expire. Yan. So, again, you have to submit also the 2 government ID of attorney in fact. Yan, kailangan both primary ID. In fact, sino ba siya? Siya yung representative nyo in your behalf. So, siya yung magsasign habang wala ka sa Pilipinas, lahat ng mga kailangan dokumento na pwede nasa signature mo, siya yung magsasign. Ayan. So, para mapatunayan na siya yung attorney in fact mo, kailangan niya magpasa ng 2 government IDs. Again, back to back with 3 original signature. Then, if you are OFW, required ka na magpasa ng resident ID or yung tinatawag na pataka and visa or visa. Ayan. So, kailangan yan translated. Hindi nila tinatanggap kung hindi naka-translate. So, you have to make way na para mapatranslate yan.
Sa visa napapansin ko, merong visa na nakadikit sa passport, meron naman visa na nakahiwalay. So, tignan nyo na lang po kung ano. So, kung nakadikit naman yung visa sa passport nyo, so kahit nakadikit lang siya sa isang side, dapat pag sinirox siya, so buong passport pa rin. Ayan. So, the SPA is consularized. Halimbawa, nag-decide ka ng kumuha ng project ng Raymula na sa ibang bansa ka. So, pinagpapasa ka na ng requirements. So, ang pinakamahalagang requirements para mapatunayan na yung attorney impact mo, siya yung talagang pwede mag-sign in your behalf, is the special power of attorney. Ito yung papel na nagpapatunay na siya yung attorney impact mo. So, kailangan mo siyang i-consularize sa Embassy ng Pilipinas. Ayan, actually, this is 4 pages. Ayan, the first page is the acknowledgement. The second page is the first page ng SPA, then the acknowledgement ng SPA, then the last page nito ay yung passport. So, kailangan ipadala mo to sa Pilipinas original. Ayan, kung saan ka nasa bansa, nasa ng embassy na malapit doon. So, ganyan. So, wag ka basta kukuha ng SPA, wag na, yung meron kasi ang client before na-excite siya eh. So, meron po tayong standard SPA form. Ayan. So, for all you know, ang SPA natin is nag-update na noong 2023. So, yung 2023, iba na po yung apat na yung pwedeng gawin. Kasi yung 2023 below, ito kagaya na sa screen, so tatlo lang yung pwedeng gawin ng attorney impact. So doon mas madami na siyang pwedeng gawin in behalf. So double check yung mga information. So ayan po, kailangan mong signan yung principal as ikaw yung principal, you have to sign it po. Then pasa mo po original sa Pilipinas, papa-LBC mo. Or anumang pwedeng gawin dyan, FedEx. So, kung ikaw naman isang OFW at nakapag-decide ka ng kumuha ng property during your vacation or before ka pumunta ng ibang bansa, mas madaling magkaroon ng SPA kasi nga pwede mo nang inauthorize na lang dito. So, kasi mahal talaga yung magpa-embassy tapos papadeliver mo pa dito na galing ka sa ibang bansa. Unlike nandito ka na, mag-decide ka na. So, i-consularize mo lang siya, ipo-provide naman yan 9 copies. Bakit 9 copies? So, yung isang kopya sa attorney impact mo, yung isang kopya sa attorney kung saan ka magpapanotaryo, then 7 copies, ipapasa mo yan sa developer kay Ray Mulan. Ayan, so back to back siya. Ayan, so ito yung format ng latest na SPA. So, yan, apat na yung pwedeng gawin. So, double check the information kung alam yung mga signature. So, kung married ka, so kailangan dapat yan, may signature yung marital consent. And then, syempre kung OFW ka, tinitignan nila kung kailan ka lumabas ng Pilipinas at pumasok ng bansa. Ayan, huwag tayong magkakamali Kasi tinitignan nila kung yung exit mo is, kunwari paalis ka na ng Pilipinas, yun yung exit. So, ang exit isang stamp niya is Philippine. So, Philippines yun. So, pagpunta niya ng ibang bansa, ano yung entry niya doon? Sa anong bansa yun? Nasa ng tatak. So, kahit ang tatak niya is nasa isang side lang, dapat yung photocopy nyo is buong dalawang side. Ayan, kagaya nung nasa screen. Ayan, mahalaga yan. Kasi dyan din sinecheck kung saan mo talaga binibase yung date, kung kailan mo siya kinonsularize o notarize yung SPA na pinasa mo. Then, mahalaga to, the e-ticket, yan, yung ticket nyo na umalis kayo ng bansa, pumunta kayo sa bansa na pupuntahan nyo, or minsan 3-way to, magbabakasyon ka, tapos magbabakasyon ka, babalik ka dun sa bansa nyo, yan, so yung pagbalik-balik mo, naka-record dun. So, minsan 2-way, minsan 3-way, depende yon sa available sa ticket mo. Basta lahat ng information dapat nagtatalo sa mga information na ilalagay mo, and then your visa, then your job contract, yan ang mahalaga. So, for the OEC, ayan, lahat naman ng mga OFW, kailangan po yan may OEC. Kasi nga po, di ba kailangan dumadaan tayo sa OWA pag umaalis tayo. So, the OEC and the info sheet, ayan. So, ipapasa po yan. Kasama po yan, naka-photocopy sa office. And then, kapag ikaw ay isang OFW, merong another form na pipilapan yung representative mo or your attorney impact. This is the authorized representative information sheet for your attorney impact. Ayan. So, nasa office naman to available.
So, kailangan din itong ipasa. Ayan. So, kung may ito yung mga requirements na kailangan mong ihanda. So, kung may mga other requirements pa na i-add yung developer, siguro minimal na lang yon. Pero this is the pinaka-complete requirements. Ayan. So, yung mga other cases, so ipoprovide na lang ng mga developers kung ano pa yung mga kailangan hingin. Pero this is the all requirements if you're OFW. Again, thank you and congratulations sa mga nagbabala kumuha o nakakuha na advance congratulations po for no down no equity 10K cash out only. Again, don't forget to subscribe to my YouTube channel. Ayan, para updated ka sa aking mga dinidiscuss and information helpful video. Thank you again and good luck.